Ikaw ba ay katawan o kaluluwa? Ikaw ay kaluluwa at hindi katawan. Ikaw ay kaluluwa na may katawan at hindi ka katawan na may kaluluwa. Welcome to Spirit Adventures. Ako po si Jasper Tomas. Ang video series na to ay para sa mga Pilipino na nagsasabing sana may manual ang buhay sa lupa. Ang daming video na nasa internet ngayon na punong-puno ng magagandang impormasyon, ngunit karamihan sa kanila ay English at mahahaba, mga 30 minutes hanggang 2 oras kahaba o higit pa. Kaya dito sa Spirit Adventures, isasalin ko ang mga video na ito para sa inyo, lalo na ang mga Pilipino na hindi sanay sa English at walang oras manood ng mga video dahil busy sila sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga pamilya nila. Ako po si Jasper Tomas, isang researcher, programmer at inventor. Pero ang pinakagusto kong gawin sa buhay na ito ay magturo para lumawak ang isipan ng kapwa-tao. Ang pinakamahalagang malaman nyo ngayon ay nasa Revelations na tayo, nasa Apocalypse na tayo, pero hindi magugunaw ang planet Earth. Ibig sabihin ng Revelations ay pagbunyag. Pagbunyag ng ano? Ng katotohanan. Ang salitang Apocalypse ay ibig sabihin din ay pagbunyag. Dahil ang kalipso sa salitang Greek ay ibig sabihin ay dilim o sikreto at ang apo ay ang pagtanggal ng takip. Sa madaling salita, pagbunyag. So ano yung sikreto na yan? Anong katotohanan yan? Turo ng Kristyanismo na tayo ay anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, "These things you shall do, and greater things, for I go unto the Father." Sa mga susunod na mga taon, lalabas ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nilalang na tinatawag na tao. Dinadakila tayo ng mga alien. Tinitingala nila tayo bilang genetic royalty. Oo, alien. Sa mga susunod na video, magbibigay tayo ng katibayan na meron talagang alien. At pag-aaralan natin ang pagtingin sa atin ng mga alien at iba pang impormasyon na galing sa kanila na makakatulong sa atin ng malaki upang umasenso bilang isang planeta at isang sibilisasyon. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa, sabi nga ng Biblia. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay lahat ng kasakiman sa planet Earth ay mawawala na. Lahat ng kahirapan, lahat ng polusyon, lahat ng pagdurusa ay mawawala na. Sa loob ng 10 taon, paano? Tutulungan tayo ng mga alien. Ngayon, ayaw ng mga alien na tawagin natin silang alien. Ang ibig sabihin ng alien ay tagalabas o foreigner. Ang mas magandang tawag sa kanila ay extraterrestrial o ET. Ibig sabihin, hindi taga-Earth. Kasi ang tawag nila sa Earth ay Terra. At ang ibig sabihin ng extra ay nasa labas. So, sila ay galing sa labas ng planet Earth. Extraterrestrial. Pero bago nila tayo tulungan, marami tayong dapat malaman at maintindihan. At sa mga susunod na mga video, iisa-isahin ko ang mga ito. Number 1 dito na gusto nila na matuto tayong magmahalan sa isa't isa. Gusto nila na mawala lahat ng patayan at digmaan. Kung tayo ay hindi magtutulungan, bakit nila tayo tutulungan? Kung tayo ay hindi ginagalang ang sarili at ang isa't isa at ang planeta nagbigay sa atin ng buhay, ibig sabihin ay wala tayong silbi kahit gaano pa kaganda ang genetics natin. Ngayon, baka tanungin nyo sa akin, Kuya Jasper, saan mo naman napulot yung impormasyon na yan? Maraming tao na ilang dekada na nagtuturo sa internet, hindi pa na-imbento ang internet. Marami ng tao ang kinakausap ng mga ET upang pakiusapan ang mga gobyerno natin na huwag gumamit ng nuclear bomb. Ayaw na ayaw nilang masira ang planet Earth.
Para sa kanila, ang planet Earth ang isa sa pinakamagandang planeta sa buong galaxy. Bakit? Dahil ito ay mayroong napakayamang biosphere o kalikasan na lumilikha ng napakaraming klaseng buhay. Karamihan ng mga planeta ay walang nabubuhay. Meron man ay kakaunti lang ang mga uri ng buhay doon. Ang planetang Earth ay punong-puno ng buhay. Sa katunayan, marami pa tayong hindi na-discover na uri ng hayop at halaman dito sa planet Earth. Ang susunod kong ikwikwento ay pwede nyong basahin o panoorin sa YouTube. I-google nyo lang ang mga salitang Stranger at the Pentagon. Nagsimula na pumunta ang mga extraterrestrial dito sa Earth noong pinasabog ng US ang unang mga atom bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Unang dumating ang mga positibong ET na kinatawan ng isang mukhang tao at napakagwapong ET na ang pangalan ay Valiant Thor. Galing siya sa planetang Venus kung saan maraming nakatira sa ilalim ng lupa at sa kabilang dimensyon. Kinuusap niya si President Eisenhower ng USA. Nangako sila na bibigyan tayong mga taga-planet Earth ng teknolohiya na makakabuti sa sangkatauhan. Mawawala ang sakit at kahirapan. Ang kapalit ay dapat bitawan ng USA ang mga nuclear weapons. Pagkatapos makipag-usap ni President Eisenhower sa mga general niya at iba pang opisyales, napagpasyahan nila na hindi nila pwedeng bitawan ang nuclear weapons dahil sobrang takot na takot sila na lulusubin sila ng mga taga-Russia at iba pang nilang mga kalaban. Wala silang tiwala kay Valiant Thor at sa mga positibong ET. Paano daw kung nilusob sila at biglang silang iwan ng mga ET na ito sa ere? Kaya tinanggihan ni Eisenhower ang alok na tulong ng mga positive na ET na kanyang lubos na pinagsisihan. Yan ang nangyayari kapag ang tao ay puno ng takot. Ang biyaya kumakatok na, tatanggapin na lang, mawawala pa. So, pagkatapos doon, dumating naman ang mga negative na ET. Ang sabi ng mga negative ET, nauubos na daw ang lahi nila dahil nasira ang kanilang DNA at kailangan nilang pag-aralan ang mga tao at kumuha ng DNA at biological material mula sa tao. So bibigyan daw nila ng sandata ang US military at ang kapalit ay bigyan sila ng karapatan ng USA na kumidnap ng mga tao mula sa Earth. May mga limitasyon naman daw sa bilang ng mga tao ang kikidnapin nila kada taon. Pumayag ang gobyerno ng USA dito sa alok na to, pero hindi tumupad ang mga negative na ET sa kanilang pangako. Parami ng parami ang mga taong kinikidnap nila. Don't worry, may magandang ending ang kwento ko. Napakaganda ng future natin mga kababayan. Tulad ng sabi ko, sa loob ng ilang taon mawawala ng sakit at kahirapan dahil pinaalis na ng mga positive na ET ang mga negative na ET. Ayon sa ET contactee na si Elena Danaan, noong 2020 o 2021, ay pinaalis na ng mga positibong ET ang mga negatibong ET. Kailangan daw kasi tayo bigyan ng pagkakataon na mapatunayan natin na kapag hindi tayo pinapakialaman ng mga ET, ay matututo tayong mahalin ang sarili natin at ang isa't isa at ang planeta natin. Kapag nagawa natin yon, tatanggapin nila tayo sa kanilang organisasyon, ang Galactic Federation, at bibigyan nila tayo ng teknolohiya. Ang Galactic Federation ay isang parang United Nations na binubuo ng iba't ibang lahi ng mga ET sa loob ng galaxy natin na Milky Way. Bibigyan nila tayo ng teknolohiya, mga spaceship, mga replicator, mga gamot, at iba pang teknolohiya na pwedeng makita sa palabas na Star Trek kung saan ang mga tao ay hindi na gumagamit ng pera at gumagala sa outer space at nakikipagkaibigan sa mga taga-ibang planeta.
Kahit ngayon, malapit nang lumabas ang tinatawag na medbed, isang kama na pag humiga ka doon, kaya gamutin lahat ng sakit mo sa loob ng ilang oras. Pati mga binti at brasong naputol, kayang ibalik. Ayon kay Carrie Ann Thornton, alias Sky Prince, sa loob ng taong 2025, pwede mangyari ito. Si Carrie Ann Thornton ay isang medbed instructor. Siya ang nagtre-training sa ibang tao para maging medbed operator. Sa description ng video na ito, may mga links papunta sa mga video tungkol sa mga medbeds at mga video ni Sky Prince. Ang mga positive ET ay sobrang mapagmahal. Sobra-sobra. Dati, nung nangyari ang Roswell crash at iba pang crash, kung saan may mga UFO na bumagsak sa lupa, hinuli ng US military ang mga ET na nabuhay. Tinorture nila ang mga ito para makakuha ng impormasyon. Yung ibang ET nakatakas. Imbis na maghiganti ang mga ito, nakipagtulungan pa sila sa US military. Bakit? Dahil nakita nila na ang tao ay isip bata at kailangan turuan kung paano magmahal. Imagine mo yon, ganun sila kalakas magmahal. Ganun rin sila ka-inosente. Baka matanong nyo, sa dami ng impormasyong nasa internet, nagkalat ang fake news. Paano natin malaman kung ano ang totoo at hindi totoo? Meron tayong tinatawag na discernment at resonance. Ano ibig sabihin nito? Discernment, ibig sabihin nararamdaman mo sa puso mo kung ano ang totoo at ano ang hindi. Kapag wala ka nito, ibig sabihin sarado ang puso mo, hindi ka konektado sa spirit. Dahil ang discernment ay ang spirito mo o guardian angel mo na bumubulong sa iyo. Ito ang totoo, ito ang hindi, paniwalaan mo yan, huwag mo paniwalaan to. Hindi tenga ang ginagamit para marinig ang spirit, kundi puso. Ngayon, pwede rin tulakin ka ng spirit para papasok sa sitwasyon na hindi mo gusto, pero baka kabuti yun para sa'yo. Dahil doon ka mag-grow sa sitwasyon na yon. Kumbaga, challenge o di kaya lesson. Ano naman yung resonance? Resonance ay ibig sabihin na nagva-vibe kayo ng impormasyon o nafe-feel mo yung impormasyon na binibigay. Kung negative ang vibration mo, hahatakin mo papunta sa'yo ang mga negative na impormasyon. Yung may takot, yung may galit, at iba pang negative na emosyon. Pero kung positive ka, positive yung vibration mo, masayahin ka, ang focus mo ay saya, ay success, ay sagana, hahatakin mo papunta sa iyo ang mga ganitong bagay. So, posibleng totoo ang isang pirasong impormasyon, pero walang kinalaman sa iyo. Hindi mo siya feel, hindi siya para sa iyo. So, wag mo nang pilitin pansinin ito para hindi na maging komplikado ang buhay mo. O kung bored ka, gusto mong maging komplikado buhay mo, ikaw bahala, pwede rin. Meron kang kalayaan, gawing komplikado ang buhay mo. Nga pala, tungkol dyan sa kalayaan, ito ay isang napakahalagang batas ng universe na kailangan nyong maintindihan. Ang law of free will. Bawal makialam sa kalayaan ng ibang tao, maliban lang kung apektado ang sarili mong kalayaan. Bawal gumamit ng puwersa para ipilit sa ibang tao yung gusto mo. Dahil may karma yon. Babalik sa iyo yun. Again, maliban lang kung apektado ka, di kaya kung ikaw ay bagulang ng isang bata at alaga mo siya, responsibilidad mo siya, kaya pwede mo siya pakialaman dahil tungkulin mo yon. Hanggang dumating siya sa edad na 18 years old o edad ng pagkagulang. Pagdating ng panahon na yon, buhay na niya yon. Hindi ibig sabihin wala ka ng pakialam. Hindi ibig sabihin lang, hindi mo na pwede ipilit yung gusto mo. Pwede ka pa rin magbigay ng payo, ngunit kailangan mo siyang hayaan sa mga desisyon niya
dahil dito siya matututo. Dito sa law of free will na to, nakasalalay ang pag-graduate ng mundo natin papunta sa next level. Kaya sobrang big deal nito. Halos sing halaga to ng pagmamahal. So yun nga, isasalin ko para sa inyo ang mga video at libro na may mga magagandang impormasyon at maraming maituturo sa atin tungkol sa kung paano aasenso ang planeta natin at kung paano natin mas maintindihan ang sarili natin bilang espiritual na nilalang. Dahil ang mga extraterrestrial, lahat sila o halos lahat, kilala nila ang sarili nila bilang spirito at hindi katawan. Para sa kanila, ang katawan ay sasakyan para sa kaluluwa. At kapag nasira na yung sasakyan, edi kumuha ka ng bago. Pwede ka magkatawang tao, magkatawang hayop, magkatawang halaman, pwede ka maging bato, bulaklak, dagat, planeta, bituin, o kahit anong nilalang na nakatira sa kahit anong planeta. Ang buhay ay parang isang carnival para sa mga anak ng Diyos, para sa mga kaluluwa, kung saan maraming karanasan na naghihintay lang na maranasan mo siya para lumawak ang iyong karunungan at mag-grow ka bilang spirito. So, sa susunod na video, sisimulan natin ang pagsalin ng librong Convoluted Universe na sinulat ni Dolores Cannon. Ito si Jasper Tomas, Jasper the Friendly Ghost, na nagsasabing ikaw ay isang kaluluwa na may katawan, hindi katawan na may kaluluwa.